Sa mga job seekers, naghanap ng trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. At again, sana po ay panoorin nyo buo upang kayo nga ay magkaroon ng ideya kung ano ba ang trabaho na to. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang balita dito sa ating vlog ngayon. Ito po ay 50 katrabador ang kinakailangan at ito po ay legit agency. No? Sinasabi ko sa inyo na sana po ay itong ating mga kababayan ay ma-qualify kayo sa mga trabaho dito kung kayo man ay nagharap ng mga job opportunities dito. Ano? Dahil nga sa sinasabi ko sa inyo, dito sa Canada nagkaroon ng pabago-bago ng sistema sa pagiging PR na way back before yung kainitan ng yung international student, no? But ngayon talagang noon yung mga tourist pwede silang magtrabaho, subalit ngayon hindi na. So again, sinasabi sa inyo, ito po ay magandang opportunity sa inyo kung kayo man ay nagbalak pumunta sa Canada dahil ito po ay walang placement fee na agency, no? Ito po ay mga registered agency sa Pilipinas at ito po ay napakagandang opportunity. Subalit, ang problema dito ay kailangan ayusin ninyo ang inyong mga resume. Kung kayo man ay mag-apply dito sa trabaho, ayusin ang inyong mga resume dahil napalaking bagay na ang inyong resume ay magkaroon ng match yung employer or yung agency at saka kayo na kailangan maayos ang inyong mga resume, no? So, kung kayo man ay qualify sa trabaho na to, sa tingin ninyo, kopyahin niyo yung kanilang job description, ilagay sa resume, kung ano pa ang inyong mga ginagawa, dagdagan niyo na lang dahil napakalaking bagay na kayo ay magsusulat, kayo ay, kumbaga, anong mga nalalaman niyo, ano bang mga experience niyo, isulat niyo lahat sa resume ninyo and basahin niyo muna ang job description dahil malaking bagay na ang job description ninyo ay magtugma doon sa job description na hinahanap ng employer or ng agency. Okay? So, ganun pa man, kung kayo man ay mag-apply doon sa job bank, sa Indeed, sa Saskatchewan Jobs, kung ano man mga jobs na pinapasukan yung website, importante magbasa muna kayo and then sa tingin niyo mayroon kayong klaseng ganyang trabaho, kopyahin niyo ang job description, ilagay sa resume. No, napakasimple lang. Kasi ang mga employer o mga agency, sila po ay nagbabasa. Tinitingnan po one by one yung inyong mga resume. Kung kayo ba ay may mga sapat na qualification, kayo ba ay may mga sapat na kaalaman sa inyong mga ina-applyan. Importante po yan. Dahil nga sa laki at lawak ng nag-a-apply ng papunta ng Canada, hindi lang tumating mga kabayan ng mga Filipino pumunta sa Canada. Maraming nationality na gustong pumunta dito. Doon sa aking TikTok, naratrat ako ng mga galing sa Africa, no? Gusto silang pumunta sa Canada. Kaya nga sinasabi sa inyo, napakaraming gustong pumunta sa Canada. Kaya nga sinasabi sa inyo, pag may mga opportunity, tingnan nyo muna, basahin nyo muna. Then, isulat nyo sa resume nyo, ilagay sa resume nyo ang anuman ang kanilang mga hinahanap upang kayo nga ay ma-qualify sa mga trabaho papunta dito. So, but anyway guys, again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay magandang opportunity at again, sana po ay tuloy-tuloy nyo, panoorin nyo hanggang dulo dahil ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo at titingnan natin dahil ito pong trabaho na to ay nakapost doon sa workabroad.ph at tingnan natin anong agency to at pwede nyo puntahan or pwede nyo i-email ang inyong mga resume kung kayo man ay qualify dito sa trabaho. Okay? So halika, tingnan natin sa website nila. So again guys, ito po ang agency ay itong ang First Dynamic Personal Resources Incorporated at ang kanila pong trabahong hinahanap ay itong mga machine operator sa horticulture. At ito po ay located sa British Columbia, sa Vancouver. At ito po ay no salary information indicated. So wala tayong alam dyan kung magkano salary dito. Subalit ang kanilang bakante na trabaho dito ay 50 katrabahador at mag-apply kayo bago mag-March 11. So, again, may time pa kayo na pwede kayong mag-apply dito. Napakaganda to. Okay? So, ito yung kanilang job description. Yung sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay mga machine operator,
at ito ang inyong mga ginagawa, pwede nyo itong kopyahin at ilagay sa inyong resume dahil napakalaking bagay na kayo ay magsusulat ng maayos sa inyong resume. Okay? Again, ito po ang job description. Operate in any entry-level position to operate plant machinery, maintenance goods in inventory, on-site, and check and receive raw materials for the production plant. So again, ito po yung kanilang hinahanap. Checks and change out of consumable and dust collection equipment and perform standardized quality control checks. So again, kung ano man yung mga checks na yan, isulat nyo sa resume kung ano man ang mga chine-check nyo sa inyong mga previous job or mga current jobs. Operator machine equipment in a manufacturing plant. So again, kung kayo man ay mga machine operator, anong machine ang ginagamit nyo, isulat nyo dyan. Anong ginagawa nyo bilang isang machine operator, isulat nyo sa inyong resume. Safety operation, mobile equipment, and use manual and powered hand tools. So, again, ano ba ang mga sinasabi ko sa inyo kanina? Isulat nyo sa inyong resume dahil malaking bagay na kayo ay magsulat sa inyong mga ginagawa bilang isang machine operator. Okay? And again, kung meron kayong mga ano bang klaseng machine ang ginagawa nyo, isulat nyo dyan. Anong mga machinery ang mga ginagawa nyo, isulat nyo dyan para at least meron silang idea na marunong kang mag-operate ng mga machine kung ano mga machine ang ginagamit nyo. So ito yung napaka-the best. Ano bang qualification dito? A minimum of 5 years work experience is required. So ang ibig sabihin dito, kung kayo man ay mga 5 years and up, pwede kayo mag-apply. Pero kung hindi kayo mga 5 years dito, hindi kayo pwede mag-apply. Kasi yan ang kanilang qualification. And again, candidate must be vocational diploma, short course certificate holder in agriculture or similar field. Again, kung mayroon kayong mga vocational, pwede kayo mag-apply dito. Kung mayroon kayong mga TESDA, subukan nyo. Mayroon kayong mga sapat na work experience, ayan na, pwede ito dito. And then, ability to read and write and understand English and operate machine equipment in a manufacturing plant. Experience in plant machinery and operate machine equipment in the manufacturing plant. So, again, isulat nyo dyan na ang inyong machine operator ay nasa mga machinery or manufacturing plant operator kayo, isulat nyo anong mga ginagawa nyo. Dahil napakalaking bagay po to na kayo nga ay magsulat ng mga ginagawa nyo. Okay, so again, ito po yung additional information. Warehouse experience would be an asset, active participation of health and safety program, perform a variety of housekeeping duties. So again, hindi lang pagiging machine operator ang inyong alam dito, kundi alam nyo rin dito yung mga housekeeping duties, no? Importante po yan. And again, kung meron kayong mga health and safety program, isulat nyo din dyan sa inyong resume. Sabihin nyo, meron kayong nagkakandak yung company ng health and safety every year or ano ba yon. So, isulat nyo dyan para at least kayo nga ay makukuha ng isa sa mga candidates na makuha talaga dito. This job has no placement fee. So, napakaganda. Wala po itong placement fee. And again, ang agency ni First Dynamic ay nandito po sila sa QC. So, again, puntahan nyo na lang ang website ng First Dynamic. I-google nyo. So, ganun pa mga guys, sabi ko sa inyo, napakagandang opportunity dito. Subalit, ang importante ay ayusin ang inyong mga resume. Kung kayo ay mag-apply ng mga trabaho, itong ating mga kabayan nasa Taiwan, no? Subukan nyo mag-apply dito. Dahil hindi natin alam, baka pwede kayong mag-apply or qualify kayo sa mga trabaho. Ayusin pagsulat ang inyong mga resume. Yan po ang pinaka-Q or yan ang pinaka-the best na ma-advise ko sa inyo na isulat nyo lahat ng inyong mga ginagawa. Kung kayo man ay mga welder, kayo man ay mga housekeeping, kayo man ay mga cleaner, kayo man ay mga home support worker, anong gusto nyong applyan sa Canada? Isulat nyo lahat, basahin nyo muna yung job description, then kung pwede nyong kopyahin ang kanilang job description, ilagay nyo, tapos isupport nyo na lang yung inyong mga iba pang ginagawa. Kasi, sinasabi ko sa inyo, ang mga employer ay nagbabasa sila kung kayo man ay, kumbaga, nagmamatch ba yung inyong
yung kanilang hinahanap at ang inyong resume, kailangan mag-match yan. Kasi kung hindi mag-match yan, hindi talaga kayo matatanggap. Sayang tong opportunity sinasabi sa inyo. 50 katrabahador ang meron dito. Hindi sila nagsabing may IELTS ha. Hindi sila nagsabi. Hindi rin nagsabi kung ano bang age limit dito. Walang sinabi. So, but again, sinasabi ko lang sa inyo na subukan nyo mag-apply. Ayusin nyo ang inyong resume kung kayo man ay mag-apply sa Canada. Kahit anong trabaho ang gusto ninyong puntahan dito na gusto ninyong applyan, ayusin ang resume dahil sa resume pa lang, pag pangit ang resume nyo, wag na kayong mag-expect ng tawag kahit 1,000 pa ina-applyan nyo. Kung pangit ang resume nyo, talaga namang walang kumuha sa iyo. Okay? Again, sana po ay makatulong itong vlog ko para sa inyo. Ako naman ay masaya na kayo nga ay makarating ng Canada at kung kayo ay marating ng Calgary, mag-comment kayo at magkita-kita tayo at magkape-kape tayo. Okay? So again guys, marami pa akong mga videos dito sa ating channel at sana po ay mapanood ninyo. Panoorin nyo lang. Tingnan nyo at least baka meron ako mga sinabi dun sa mga previous vlog ko na hindi ko nasabi dito. At least meron kayong mga idea na ganun pala yun. Okay? And again, kung hindi nyo pa na subscribe ito aking channel, sana po ay makonsider nyo i-like, i-subscribe. Huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel. At ganun pa man, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform para at least marami tayong matulungan din mga gustong pumunta ng Canada na kagaya din sa inyo. So, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.